Naimbag nga aldaw, pinayang mamin. Ayan. So, dito po ako to introduce yung EarthRanger web interface o yung dashboard na tinatawag natin. So, ano po yung mga objectives bakit natin gagamitin or kailangan ma-familiarize yung dashboard? First is to identify yung mga core features ng EarthRanger web sa map interface patungkol sa subjects, sa events, at mga patrols na nakikreate. Pangalawa po is to explore yung mga map layers, paano natin ma-filter out yung mga datas na nakolekta ng ating mga users, mahanap din specifically, and manavigate natin yung mga data na ito. Pangatlo, yung ma-recognize natin paano yung mga alerts na automate yung mga detection. For example, sa mga, pwede tayo mag-set ng alert, for example, sa threats once na na-submit. Pwede po natin i-set yun. Sa GFW, pwede na rin. Pang-apat, maintindihan natin kung paano natin ma-export yung mga data sa EarthRanger web for future reporting and analysis. No? So, unahin po natin sa map interface. So, ito yung unang-unang itsura kapag first time po natin gamitin si ER. Makikita na natin dito yung mga subjects ulit, events, patrols, sa mga icon po na nasa upper left at sa lower right. Quick links. Sa CCI po, maraming iba't ibang proyekto na nagamit ng EarthRanger. So, ayan po yung iba. So, ako po ay naka-assign sa MFBCT. So, itong baba lang po yung aking nagagamit or pwedeng gamitin. Pwede kong i-off natin yung ibang links para din hindi tayo malito. Ayan. Sa upper right, meron ding search bar kung saan pwede natin i-type yung mismong location by name or by coordinates. Pwede rin po tayong mag-add ng event kahit na hindi mobile yung gamit natin. Dito sa lower right, yung plus button na plus icon na blue. Ayan po. Ayun ulit, nabanggit kanina sa mobile na meron ding different base maps. So ako po ang kadalasan kong ginagamit itong EarthRanger na terrain map. Kapag naman po nagpaplano kami with the patrols sa mga points na dapat namin abutin, nagamit po kami ng Google Satellite para makita mismo yung land cover kung kamusta yung mga pupuntahan. May pin drop marker din. Kiklik lang natin sa map mismo and ibibigay niya na yung coordinates. Parang Google Earth din po. Meron din ganong feature. Sa ruler, pangatlong mula sa pinakababa, importante din po ito kasi pag nagme-measure tayo ng distance ng isang point, for example, to another point na kailangan natin targetin, importante din siya kasi bibilangin natin kung ilang oras, tatansyahin natin kung first time puntahan yung lugar, kung wala pang tracks na na-create. So, gamit na gamit po namin yan. Print map, parang screenshot lang din po ito. Masasave natin siya as PDF. Time slider. For example, gusto natin makita yung buong data ng January to February. Magsiset lang din tayo sa filter and search ng date. Tapos slide left to right para makita natin yung pinaka-latest. Events list feed. So, upper left, pag kilik natin yan, lilitaw na lahat ng
ng mga events na na-create or naipasa na, nag-sync na. Meron din siyang unique event ID. So, for example, gusto natin makita tong 91241 na data ng about trees. Minsan, sa sobrang dami dahil hundreds or libo na yung nakolekta, nakakalimutan na natin kung saan siya. So, magandang tandaan din po natin yung unique ID niya, yung event ID. Patrol feeds, makikita dito ang ongoing, active, at done. So, dito po sa part na to, isang patrol, makikita natin kung saan siya nag-start. Meron din po yan na heat map. Kung pag-click natin yung green doon sa baba, magpapalit siya ng heat map. Map layers, ganun po ulit sa subjects. Kunyari ang subject natin ay isang species lang ng mammal. Meron din po doon. Sa features, pwede rin natin on and off lahat ng boundaries. For example, sa MFBCP, ang target ko lang ay itong CADC 126. So, para hindi po ako malito kasi sobrang daming nagpa-pop up sa screen, pwede ko munang i-off lahat ng ibang hindi ko po muna kailangan. Sa subjects, meron po tayong access sa lahat. Basta dashboard, ma-access natin lahat. Ito po, may isang species lang for example, pero different individuals. Kung sino lang yung gusto natin matrack, for example, si number 5 lang. Use the arrow to expand or collapse. The drop down, gusto kong makita si Sir Cyron Sundalo. So, hanapin ko siya doon, lilitaw na agad doon sa pinaka-mapa natin sa dashboard. Kung lumakad ba ang team ni Cyron nung nakaraang linggo. Ayan. Sa team din, pwede natin i-search kung anong team. For example, 5 team ang pinadeploy po natin. Pwede natin tignan bawat team na lumakad. Jump to location, yung icon po ng yung gano'n, ano tawag doon? Marker, itatapat niya na ulit doon sa pinaka-map. Ayaw, lumitaw. Sa section po sa upper left ulit, may 3 guhit, yung hamburger na tinatawag. Kapag po may mga katanungan tayo, pwede dyan makita sa community, sa help center, i-direct nyo na tayo sa website ng Earth Ranger. And also, pwede rin tayo ulit mag-set up ng alerts para maka-receive tayo ng notification. Ang alam ko po sa WhatsApp or sa email, pwede siyang magpadala ng notification. Sa subjects ulit, ang namomonitor po naming subjects right now in Mindoro ay yung mga users. Wala naman po kaming kabit pa na collars sa mga animals. So what are the events in the Earth Ranger? Kada event, meron siyang 3 importanteng data. Yung location, yung time, at yung mga fields na nasulatan natin. Magbigay po ako example dito sa susunod na slide. Ito ay kuha ng isang patrol na nandito ngayon, si Junior. Ito ay malapit sa Kaagutayan, hindi lang naisama sa screenshot. So, ito ay isang ibon, isang nightjar. Pwede itong data na ito magagamit ng BioType team for their additional info for the assessment like that. Sa threats, sa GFW, may mga alerts po dumadating sa email. So, ang kagandahan ng ER, nagagamit natin siya, na-utilize natin siya to validate yung mga points na pinadala ng GFW. So, na-verify na merong nga deforestation at isa itong kainin. Pwede rin mag-add ng mga nodes, kagaya dito, na rough estimate niya kung gaano kalapad yung kainin, ano yung future ng lugar na yon, gagawin palang taniman ng palay at mais. Nagagamit din po ang ER sa pag-geotag. For example, kailangan natin ng list ng lahat ng mga nakatira sa specific na sitio na ito. Sa mga ibang opisina po, karamihan sa atin, mayroon na pong mga drone, di ba? Ginagamit natin, nagpapalipad.
para mag-capture, makapag-create tayo ng mga mapa ulit, land cover, ganyan. So gamit na gamit din po siya. Patrols, yun po, makikita natin talaga virtually or in real time basta merong connection. Ano din yung mga events associated within that patrol. Pwede silang mag-add ng another event within that patrol. Sa filter and search, nung una po, iniisa-isa ko, hindi ako marunong gumamit ng filtering. So, aabutin ka ng siyam-siyam sa paghahanap ng specific data na yun. Nung naaral ko na din po paano gamitin yung filter, mas mabilis natin mahahanap kung ano lang yung gusto nating buksan or i-validate din ulit na data. Meron na rin sa date range. Kung kailangan natin ng quarterly na report, pwede po natin ilagay na doon yung ilang buwan lang yung gusto nating makita. Ay po ulit, sa search bar sa taas, search lang natin kung ano mang events yung gusto natin ma-validate ulit. Kung tama ba lahat ng fields na nalagyan. Pwede rin po natin i-edit ulit yon as ER dashboard account at dagdagan yung mga info na nakulangan nila. So sa export ng pinaka-data, ang kadalasan na nagagamit po yung sa events talaga kasi yun yung maraming pumapasok. Masasave po natin siya as CSV and then import na lang or layer na lang sa QGIS po ulit. Ayan. Ito po example, mas mabilis na natin siyang ma-data cleaning kung may laman yung report na yun o wala. By using the ER, nakakapag-create po tayo ng or nakakapag-generate tayo ng ganitong type of report. Gagawa natin ng graph yung report from January to May. So dito lumalabas na January to May, ang pinakamataas na threat ay yung timber poaching. Ayan, may exact location na rin po tayo ng bawat facilities or households na meron sa isang barangay. So sa paggamit po ng ER, mobile at dashboard, ito talaga yung pinaka-importante na ibibigay ng ER. First is the data monitoring and visibility. Yung accelerated monitoring enable us to rapid track of environmental and situational data, allowing for immediate response for critical events. Instantaneous data compilation. Once po na nag-sync na nga po yung data, upon submission, makikita na ito agad sa dashboard. May eliminate natin yung weekends once na nasubmit nila ng Friday. Machi-check na po natin siya. Operational efficiency, mababawasan yung workload natin sa pagsulat po ulit, pag-encode ulit sa mga laptops, allowing personnel to focus on core field operations. For report generation, it facilitates a more organized approach to data analysis and reporting, enabling the seamless generation of comprehensive insights. Last is the data management and analytics. So, mas systemic po yung paglilinis natin ng data. Optimize data sorting and retrieval. It will simplify the data categorization, allowing users to effortless filter and sort large data sets by specific site location chronologically. Yun lang po.